Cagayan de Oro, welcome to Overtime. Kini si Maricel Casino Rivera. Let's welcome, by the way, karong hapuna, very interesting ang atong topic. Let's talk about sexual harassment with good gentlemen uban ako karon. I'll begin with Attorney Oka Moreno, sir. Welcome to Overtime. Aisel, mayong hapon sa tanan, and welcome sa atong Friday edition sa Overtime. And atong Friday is reserved for legal issues, no? And una sa tanan nga may pasaylo kay kagahapon Huwebes, wala tay programa kay we ran out of time to start with our program. Na mga activities outside na di na to ma-avoid, and somehow kanata lisod na kayo i-pursue ang atong overtime. We're sorry for our failure to have a program yesterday, and we'll endeavor nga kagyan together din na mausab tamat sa mong mahimo, no? And salamat sa TESDA, si Director Ashari Banto. Oo, we want to apologize kay lagi we kept her waiting kagahapon. And but we will make up. We'll continue, we'll pursue that program next week po on, and I hope everybody will understand. So karon legal matters, and atong suki, please do the honors of introducing atong suki. Basta legal na gani, basta legal kini sila. Father and daughter. Yes, thank you very much, Attorney Oka. And this afternoon, let's welcome the former IBP chapter president of Misamis Oriental and the former governor for the Eastern Mindanao IBP Board of Governors, Attorney Brian Dale Mordeno. Mayong hapon, welcome to Overtime, Attorney. Good afternoon, Maricel. Thank you, Sir Oka. Good afternoon. Attorney, mayong hapon. And ang atong topic is generally sexual harassment. Pero ato sang ikuan, no, kay siguro from my perspective, sa among panahon nito, among naandan revised penal code ramang yun, no? And then over the past 20 years or so, naanay mga special laws that have been passed addressing harassment or violence and so on, no? So we're talking here of firstly ang mga provisions sa revised penal code relating to crimes against honor, etc. Mo na Attorney Dale, di ba? Rape, acts of lasciviousness, mo na ang naandan nito. And lahi baya ang treatment sa lahi ang paglantaw diha sa revised penal code, lahi sa special laws na ay mga fundamental principles karansel, no? Kaysa generally sa revised penal code, intent is important, whereas sa special laws, intent becomes irrelevant. Kay mala insane man ang, or mala prohibitan na ay mga kuan na. We will ask Attorney Dale to explain. Siguro, generally, Attorney Dale, what are general the crimes sa revised penal code, and kinisada yung special laws, no? And let's begin with that question, if you please. Yes, Attorney. Okay. Thank you, Sir Oka. Kaniang tumanggod way back in mid-1900s, mo'y pag-implement sa atong revised penal code, which by the way was patterned after the criminal laws of Spain. Obviously kay ang Spain man ang atong colonizer, at least until the early part of the 1900s. So na-inherit nato ang ilang system of governance, including
laws relating to crimes. So mao man gani nga naugna lagi ning atong gatawgon karon nga revised penal code. Nakalatid na diha Sir Oka ang mga kinds of transgressions nga gaigno nato nga nakalapas sa in general katungod sa babayi. Among which is kining ilang tawgon nga crime of rape, whether in the frustrated or attempted stage. Dayon kini dayong acts of lasciviousness. I agree with you nga ang sa revised penal code, intent on the part of the offender is very important. Meaning, ang offender na siya'y plano gyud nga i-commit ang maong nga rape or acts of lasciviousness baka against sa usa ka individual. Without that, the crime of rape or acts of lasciviousness dili makumit. Ang ikaduha nga diferensya, at least prior to the advent revising the law on rape, makumit lang ang rape under the revised penal code o ang acts of lasciviousness against sa babae, meaning one cannot commit a rape against a fellow man. So assuming ang offender man, unya kung ang offender sa babae dili niya ma-commit ang rape against another woman, at least in the prior to the revision of the law on rape. At least to the credit of Congressman Damasin Sir Oka, giabindahan ng law on rape nga pwede na ma-commit against boy or a girl. Unya, not necessarily through the private organs of a woman, but including the anus already, pwede na makumit ang rape. But just the same, naagya po yung intent. So without intention, dili makumit ang rape. Pananglitan, Maricel. Ang offender buang, insane person. Ang pangutana din na, kapabol ba ang buang nga mag-concede o plan to rape so that mukam in dayon ang intent. Kay elemento man ang intent sa mao nga krimen. Ang tubag niya na dili kay wala may intent, kay ang buang dili capable of doing things with an intention, deliberate intention. So munang example sa intent. And then giabot dayon kining mga special laws. Yes. Now would you like to tell us unsa ni kining mga bawsi, sexual harassment, Safe Spaces Act, no, and kay daghan ni sila, no. I guess ang question there is nganong daghan man kayo or unsa bay sequence of passage ani nila mga balaod? Kuan man gud Sir Oka, nag-evolve tingali ang balaod, just like any society. Nag-evolve siya so that in 1995 ang atong kongreso nag-pass dayon og balaod nun kining ilang gitawag nga Anti-Sexual Harassment Act. Okay. Pero limitado lang sad ang application ani. Una, makumit lang ang sexual harassment sa workplace, in an educational institution, o kinedayong mga gitawag nilang training related environments. So makumit siya kay ang kinimanggod nga mga environments, eskwelahan, trabahoan o kining mga trainings na manggoy mga maestro pa kung atong tawgon ay mga maguwang ba, na mga trainers, na mga mentors, unya from whom na ay mga subordinates nga atong ignon pa, na mga estudyante, na mga participants sa training. Unya prior to 1995 katong wala pa sexual harassment, magbinuang ning mga teacher, mga mentor nga not necessarily mo constitute og acts of lasciviousness, mo constitute og rape. Kay parehaan ng mangayo og pabor, pananglit mo ingon ang maestro nga adto sa balay unya day kay papasaron ta ka sa
exam na to ugma na dili man na siya acts of lasciviousness nga makover sa revised penal code, dili po na siya rape, definitely. But under the Anti-Sexual Harassment Act, pwede na siya matawag nimo nga harassment by a teacher over a student. And then, so naay ka ng authority nga giabusar o iyarugan ko ang iyang elements o sa mga elements niya. Ang term ana sa balaod Sir Oka kuan influence or moral ascendancy. Now, and then after ana, I remember nito sa Congress ako, si former Congresswoman Eta Rosales. Yeah. Kana siya sa bayan na siya Sel, no? And feminist po na siya, noon nga feminist. Oo. Na siya, progressive. Yes, progressive black na siya, nasako. And aside from human rights and iyang advocacy against abuses, grabe ang iyang advocacy against abuse or violence against women and other children, sexual trafficking, human trafficking, mga inana, no? So, usa na siya sa kung hibawan niya to, gusto yun nga ipasa ang mga balaod. Now, so, unsa ba ang atong realm karon of special laws relating to sexual abuse, sexual harassment, or other similar acts? Nag-continue gid siyang evolve, Sir Oka, kay ang tanaw na ko ani, every now and then magud appeal man ang Philippines sa mga international bodies like UN conventions, na mga international forum unya tingali makapi nato ang mga best practices sa ubang country. Of course, apart from the fact nga ga-evolve ang atong law kay tungod pud sa mga demand of the time nga kinahanglan i-address ang mga gray area sa law. Kay pananglitan sa atong Anti-Sexual Harassment Act, Sir Oka, makita nato nga ang relationship limited kaayo sa teacher-student, employer-employee, participant-trainer, so that it will give rise to a question kung pananglitan ang nag-commit sa sexual harassment fellow student. So dili siya makover sa anti-sexual harassment. Munang nag-evolve na po ang law, munang ilang katawgo nato kining Safe Spaces Act, kining under Republic Act 11313 nga gipas sa Congress adtong 2019. Gani man ang both Congress ug House of Representatives ug Senate ang nagpas ani nga balaod, Sir Oka. Joint ni siya. Nya kung si tawag ninyo ana kanang constituent assembly. Mag-joint session na yun. Mag-plenary kay i-approve ang both version sa Senate ug sa House of Representatives. Mao ni nga balaod mo nang taas ni siya nga law. Pero more or less comprehensive na kayo. Kay apart nga gi-mention na din na ang babae ug lalaki, pati na po ang kanang third sex nga kaigdo nato nga mga members sa LGBT. So appeal na sila. Mga acts like kanang magtaghoy-taghoy ka, kanang magkilo-kilo, kanang mga gestures nga insinuating sexual conduct. Kuha na siya, panisable na siya. Ang problema na ba ani in relation sa atong na-discuss ganina ni Attorney Dale sa revised penal code. Sa revised penal code, intent is an element. Sa special laws, intent is irrelevant. The doing of that act alone sufficient not to constitute a crime. Pero, panaglitan, example ang gi-mention nga rule ni Sir Oka Sel. Kanang nagtaghoy-taghoy ka, nga nilabay nga sexy, imong gitaghoyan.
dili nakapangutanon kung malisyoso kay nang imong pagtaghoy sa babae, i-ascertain pa na. Karon under aning mga law nga mga bag-o, dili na i-ascertain. Ang commission of the act alone consummates the crime. So insigida na nalay mag-witness nga gitaguyan, pag-complain atong babae na automatic na pasakaan ka nagsumbong. Tapos ba nang makaibalo siguro taon sa kini nga mga acts nga mag-constitute sa daghan kayo. Basin makaingon sila nga okay ra na ilang gabuhaton, but then pati ka na manglili. Panisabol na siya sa Safe Spaces Act. Kanang gatawgo nila sa Roca nga voyeurism. Mga buyers karon manglili kana mga gatawgo nila pipingtam. Panisabol na. Pananggab di na. Duman ito sa Balingasag na di ko lang sa Piton. Na kay Balingasag dagan nito. Bisa gani karon dagan mga puso nga open air. Open air. O kanang bumba or sa tubig. Sayon makayo ang flowing dias Balingasag na doon ay naligo. Normally, ang mga babae maligo mga hapon-hapon na. Alas 4, alas 5 para abtas kangit-ngit, no? Likay lagi nga ma-display. Na tingnan na to kamunog ligo, medyo ngit-ngit na sel kamunog ligo, pero ang dahon sa gabi galihok-lihok pa. Galihok-lihok pa ang dahon sa gabi. Oto na tingala to naligo, singgit siya. Nagigawas gitong nanilip mag-dagatong ka. Pero sir, ay harapod na siya kung ang katong feeling niya aggrieved siya, mag-complain, no? Of course. Kaya dili man pwede nga ang laing tao nga ang nakaayo karon kay tungod ani nga mga balaod, ang set-up sad sa mga pulis lahi na. Nanapod sila yung gatawgon nga Women and Children Protection Desk. Tanan gid police station na inana. So kaning mga sexual harassment cases didto diretso na tamukon unya priority gid na siya cell. So di na sa police sir, di na mag-determine or dito pas fiscal kung unsa nga klaso or unsa nga balaod ang mo-apply ani nga certain ang police na. Ang police na. Kay imo ra man ang isulti kung ikaw ang police, imo ra man inarate what happened, imong kuha statement ang katong biktima. Imo nang iduso sa piskal, ang piskal na magbuot ana unsa nga crime, unsa nga offense. By the way, napay terminology ani sel nga diferensya. Kay kung revised penal code, ang itawag nimo ana a crime. Pero kung kini mga special law, kani atong gihisgutan karon, ang itawag nato ana offenses. Munang diferensya. Sa mga non-lawyers, so unsay diferensya kung crime or offense? Kung crime, violation sa revised penal code. Okay. Kung offenses, violation aning anti-sexual harassment law. Diferensya ang penalties? Diferensya po ang penalties. Pero I mean, ang terminology ba nga appropriate? Okay. So, sa mga, kabasin mag-abi nila, sir, okay lang ng gabuhaton, it's not offensive. Unsa pa yung mga penalties, ani, sir? Let's say, for example, katong murag voyeurism ka ganina. Mag-range na siya, gagdili dagko ang penalty. Okay. Kay, kung imo sang tanawon, ang nature man gud sa offense, murag gara-gara lang bitaw. Lagi, Yeah, but it doesn't make it right even if it is gara-gara lang. Lagi, binuang lang, inamigo. So munang ang mga penalties ana progressive like fines. Painan ka lang og 3,000, first offense, second offense na 5,000, pag third offense 10, ana ba? So ayaw gyud pataka diha og panaghoy kung di ka gusto makabayad sa 3,000. Dili manalitan ha. Section 11 itong gikan ni Attorney Dale, specific acts and penalties for gender-based sexual harassment in streets and public places, no? Now, first offense shall be punished with a fine of 1,000 pesos and community service of 12 hours, inclusive of attendance to a gender sensitivity seminar to be conducted with the PNP. Second offense shall be punishable with arresto minor 6 to 10 days, no? Or a fine of 3,000 pesos. Third offense, muna ni arresto minor
11 to 30 days and a fine of 10,000. So naasay koan for acts such as making offensive body gestures at someone and exposing private parts for the sexual gratification of the perpetrator, with the effect of demeaning, harassing, threatening, or intimidating the offended party, including flashing of private parts, public masturbation, groping, and similar lewd actions. First offense, fine of 10,000 and community service for 12 hours. Second offense, 11 to 30 days imprisonment. Third offense, 20,000 pesos plus 1 month and 1 day to 6 months imprisonment. Naikuan, itong isulti niya, graduated. So, pero kung sabay kuan, kung na found guilty na sa relasyon sa probation. Pwede gyapon ka mag-apply, sir. Kay ang fine, subject man na siya sa probation. Pero, ang nakaapan manggod kay ang probation manggod, kausa lang ma-avail. Lagi. So, sa ato pa, assuming iyang gikumita for first offense, o sige, alright, you can avail the benefits of probation. But the second time around, kung second offense, di na pwede. I-apply na gid sa iya ang penalty. Sir, gawa sa mga pulis, no, nga kanang mo'y magdawat sa mga complaints ba? What about sa workplaces, ang mga HR officers o katong mga na may uban opisina na may gitawag ng mga safety officers, dapat basad sila nga well-versed ni nga mga balaod? Tanan man. Actually, Sel, ang private sector, ang mga lead agencies ana nga ga-push sa training ug seminar involving information on anti-sexual harassment laws, ang Department of Labor. So sa kay kanang itong employee relationship, sila man ang ga-supervise ana. So they are also the ones who conducts seminar and trainings for this purpose. O apil na din ang CHED sa mga eskwelahan, ang DepEd. Apil na din gani man, gi-require ang mga eskwelahan o mga employers nga mag-create sila o committee exclusively for sexual harassment committee. So that kung na mga incidents of sexual harassment in the workplace or in the school, ang mag-investigate ana katong committee mismo. Mandated na siya sa law. Okay. Sir, naabot ay mga sample cases or mga jurisprudence nga kana bang naabot gid siya sa punto nga na-penalize na naka-penalize na gyud. Yeah. Ang pinaka-latest gid nga jurisprudence aning kuan, Sir Oka, kining Safe Spaces Act, kining Republic Act 11313. Atong kuan July 2020 naisiman nag-complain siya sa NLRC kay ang iyang ingon gihilabtan siya sa iyang boss nga chiefmate. Kay ordinary raman siya nga seaman, mura og kana tiglimpyo lang bitaw sa barko. Pero overseas unya di ay to kada makalugar tong ilang boss nga chiefmate nga foreigner, hilabtan siya. Ang iyang organ hilabtan ana unya kung dili siya ang ipahawid-hawid sa organ atong chiefmate. So nagreklamo siya og kinilaging sexual harassment. Ang ato magong notion sa sexual harassment is a crime siya against or offense against gender. Pero niingon ang Supreme Court, sir, nga sexual harassment is a crime is an issue involving power. Dili gender. Abuse of power. So katong dunay authority over. So once kayo siya nga kuan ba lalong kayo siya nga statement kay ang bottom line bitaw gid ay sa sexual harassment. Dili gid siya gender. Ang power siya by one person over the other.
So, dili siya pwede sa peers. Kung peers mo ng safe Spaces, ang mo-apply. Ang mo-apply. Ang kanito, itong imong isapit ka kaso, kinapay issue ato sa jurisdiction, di ba? Kay, kung outside the Philippine territory. Oo. Motong ang iyang gisumbong, sir, kuan. Itong dinhinan. Ang agent atong foreigner nga barko. Kay na may office sa Philippines. Kay basig katong shipmate to anas gawa. Dili mo anhi. So ang agent ang gisumbong. Okay. So niingon ang Supreme Court nga liable ang employer for sexual harassment. Although dili to mapriso ang unless mo anhin mo ani siya dinhi, pero labor case man gud sir unya ni undang man siya trabaho. So nag-claim siya og mga back wages. So gigrant yang claim for back wages. Following that, sir, nga case ba, what about mga OFWs and naka-experience sila og harassment outside of the country? Dili mo apply nino kay tuaman sa gawas. Botong sultin ni Sir Oka, ang issue mo gud ana sa jurisdiction. Yes. So ang mahitabo dayon ana kung illegal nga deployment abroad, wala gid kay mahimo kay wa man kay malakag kay illegal man imong pag-abroad. Pero kung legal man gud imong pag-abroad, moagi magag agency. So, muuli ka din sa Philippines, imong iso ang agency for damages. Okay. Pero dili ka kaso for criminal action kay wala man tayo jurisdiction kay tuara man sila sa foreign land. Yeah, I asked kay usahay prone sad ang atong mga OFW sa harassment, especially sa mga employers, and that I think applies. Kana sel ng extraterritorial effect. Atong penal laws are effective only within Philippine territory, except na ay mga cases ng Philippine boat or ship or Philippine airplane yung maana sa kung ang mag-eskwela kag lomi mo riyahon na ni mo. Ay, ginawa ko. Muna gid lagi. Napaka-importante kay kaning Safe Spaces Act. Kay kana nitong magtinunto, labi pa mga batan-on karon nato gyud. Kana makasulod sila og bar sa mga mall. Diha man na sila maggara-gara. So, muna siya ang mga areas where kining gender harassment can be committed. So, kana usbonako bar, sinihan, mga malls, mga restaurants, dalan, mga parks. Yeah. Natay some pictures diya. I don't know if mo-qualify siya as harassment or unsa ba no? Mo-fall siya under Safe Spaces Act. Okay, so tanaw nato. Kay dunay gipang tanaw din. Actually, ang setting is workplace. Gunit-gunit sir sa kauban sa trabaho. Chancing. Will that qualify sa Safe Spaces? Touching man ang tawag ana, dili man na chancing. Sa atong Safe Spaces Act, touching ang tawag ana. So, kung ang touching nimo unwelcome, unya nag-resist ka, unya despite your resistance, imo gyapon gipadayon, that qualifies harassment already. Okay, yes. Napag-iisa di ay. Common gyud kayo nga incident of touching. Kanang magsakay ka sa jeep o bus. Kana imo gyud tuyoon og bagid-bagid imong lawas ba? Kana harassment na. Okay. Nagani dili sa kan sa to Safe Spaces Act. Kini katong qualified gender-based streets, public spaces, and online sexual harassment. The penalty next higher will be applied in the following cases. 1. If the act takes place in a common carrier or PUV, including but not limited to jeepneys, taxis, tricycles, or app-based transport network vehicle services, where the perpetrator is the driver of the vehicle and the offended party is a passenger. If the offended party is a minor or senior citizen or a person with disability, or a breastfeeding mother nursing her child. If the offended party is diagnosed with a mental problem. If the perpetrator is a member of the uniformed services such as PNP and the armed forces, and the act was perpetrated while the perpetrator was in uniform. So, na yung mga higher degree ang ilang penalty.
Okay. Next question related to that from Bing Chu, isa sa atong mga viewers. Unsaon man pag-file case if kanang imong kauban sa jeep attorney, random raman nga nakasakay, lisod pag-trace. Kuan man na siya, ang tawag ana sa iya nga incident cell, muna siyang gaignon nga in flagrante delicto, kanang undaat ba? So, pwede niya ipadala diretso sa pulis sa driver. Or pwede ang iyang mga kauban, sila mo restrain atong offender. Kay citizen's arrest man na, kay gihimo mga kamulo ang krimen. So, okay na laparuhon dito, sir? Ayun. Kaya daming dako. Ayun, Bago na karoon na. You cannot take the law in your own hands. Okay. Sunod, basig na sayop lang na yung... Magkabda. Pero kana mga inana nga insidente, pwede diha dakpon na yun. Binakog pwede na laparuhon na yun. Ayaw, sad basig wala lang tuyo Bengon na to siya nga, feeling ka sa bang. Siya nga, feelingera ka sa ngomong gusto. So, yes. And, so kaning uban, sir, kanusa siya mahimo? Kung is Maricel, maabay ni Maricel. Yeah. Green jokes daw, sir. Is that harassment? Ang? Green jokes. Depende sa undertone. Okay. Kay pananglitan, dili mo kaila. Unya, nag-green jokes ka. Di ba? Yeah. Unya, ang green jokes ba kay sexually, sexual innuendos, ana. Unya, di mo kaila. So, it will be taken as harassment, definitely. Unless nga, amigo kay mo nga, naanad na siya pasiaw ka. But even then, kung naay sexual innuendos, pwede ka i-accuse o harassment. Ano palitan? Ka-sexy ba kayo ni Maricel? Is that, okay sa to kay sexy. Dili, kung tinuod siguro nga sexy. Grabe sa na kung tinuod ko no. O sa ato pa, hindi ko. Kung tinuod mo nang, klaro na kayo nga harassment. Bugal na to, bugal. Sa malisod sa. Kanusa siya mahimong, of course, klaro man kay sir nga sexual contact kung rape. But when does it become a rape case? Kung naay penetration, naay penetration. Kay mo nang rape. Kaya na may uban nga i-lower nila to sexual harassment lang, sir, no? Ang na may uban nga naguna-una. Dili, ang pangutana gid din ha. Pwede ba ka pailan o rape o sexual harassment? Pananglitan ang kana. Pwede ba? Pailan ang tao na offender, nag-rape siya, pag gipailan nimo siya rape. The next question is, can you file sexual harassment case? Still. Yes. Okay, so pwede. So bahala nag-asa ato ang mushoot nga kaso? Dili, pwede duwag yun. Okay. Dili man siya kanang absorbed na legally. Ang defense na is absorb na ang lesser offense sa bigger offense. So, kung dili absorbed, you can file the cases separately. Duha ang imong pwede ma-file. Sa penal code o sa special law. Malibog-libog ta kadi kita pugado sa. No, so pero kana may usahay, pero reporter magkukuserba kanang sa blatter bitaw sa pulis na may usahay nga maingon nga acts of lasciviousness, na apoy unjust, unsay tawag na vexation, etc. Yan to pa na, wala pa na sexual harassment. Sa una pa man sa mga reporters. Karaan na nga lo, imong gaignon. Mo pa ni ay, so wala na siya karon. Nagyapoy sexual, nagyapoy acts of lasciviousness, pero ang gahimon ana sa mga pulis karon na siya bar sexual harassment. Okay, so dapat ang mga pulis balusab sila, no? Na sila ikuan lagi. Katong Women's and Children's Desk. Yes. Na sila na. Para sa train gina sila sa gender-related offenses cell ang mga kanang ga-occupy sa desk sa pulis.
Yeah. Nabay mga cases sir nga naka-apilar gyud, nakaabot sa CA, nakaabot sa Supreme Court kay nani nga mga cases. Kay sometimes una na to probably minor case siya, di nagigay siya tagdon kay sa katulad kay kung gisay Supreme Court na. Atong Scully, di ba? Scully. Katulad grabe sa naman to. Rape man to. Grabe na to. Grabe to. That's the worst scenario case. Mga non-bailable offenses na to, attorney, no? Yeah. Yes. Capital crimes na ba? Sir, diha sa workplace, ang pwede duulan sa usa ka aggrieved party sa ngayang supervisor or the HR department. O sa ang HR. What if the HR, sir, disregards the complaint, dili niya tagaan o pagtagad tungod kay siguro, syempre diha sa opisina, siguro pwede nga gugnahan nga maulawan ang pikas or whatever, as a option sa the employee has to remember that the reporting of the incident to the HR is only a preliminary step. So assuming that the HR is not taking it very seriously, the employee can always go to Department of Labor and complain. I-penalize ang employer na penalty for disregarding complaints involving sexual harassment. If na ongoing case, sir, yes, sir. Pangutana, nangulitaw ang supervisor sa iyang staff. Or maestro sa iyang estudyante. Nangulitaw. Speaking yun ba? Nangulitaw. Nangulitaw, gid lugar, sir. Wala sa physical contact. Nangulitaw lang. Wala may kuwan, Sir Uka. Wala may unsa na provisions on courtship ang atong sexual harassment laws. So I think because that is not forcing oneself to another. So I think that kind of action does not constitute a sexual offense. Even if, for instance, ang nangulitaw minyo. I think so because there is no prescription also from married men courting another. Although that is an entirely separate matter. Yeah. Being true still, attorney, unsay matabang nato sa biktima na sexually harassed, but dili mo file kay maulaw na mahibal-an na inuon ang nahitabo. Yeah. Which normally happens kay ang stigma ba? And then kagubot sa opisina. Tinuod gid na siya sel kay kabalo ka na ay SWS nga survey. Ang SWS survey, sir, nag-ingon, sir, nga women from the age of 18 until 24 years old, 3 out of 5 naka-encounter yun once in their life sexual harassment. Munang kuan sa survey sa SWS. Okay. Labi na gwapa. Unya, gamay ra akong Maricel. Kaluoy ba sa apikihon? Maricel, related, in relation to your question, sino ka og sa ato pa kung napulo ka babae na ay unom nga biktima. Pero dili biya kay daghan imong madunggan nga nanumbong. That's why. So, munang question ni Miss Chu kung unsay atong mahimo. Naay mga legal clinics karon sa mga law schools, no? And then kinisang sa PAO, di ba? Gahold di sila. Dayon kinahanglan maguna siya mga therapy ka ng mga victims of sexual harassment. One of the therapy nga encourage you is you vindicate yourself if you are a victim by filing a case. Kaya kung dili jud kuno ka kamupon, sir, ka muna ang mga psychological finding. For how long siya, sir, nga pwede ka mag-file since sa pagkahitabo sa offense? Kadyot ra kayo, na prescription of offenses gi-provide sa law. At the most is mag-prescribe na kung kanang mga slight lang 1 year. 1 year. After So after which that, di na ka file.
Kay duga ang namay uban god nga women, no, especially women, dili sila diretso mo gawas, but maabot ang panahon nga ready na sila to come out and talk about it and fight. 1 year. At least 1 year. Kanang mga Me Too type of incidents, no? Nauna, ingon din, ako sab. Nalay mo break ba? Yeah. So, kana siya lugar, no? Katong coach sa swimming team sa US, di ba? Si Reganto. Or sa swimming or sa gymnastics ba to? Grabe. Naghanday kayo siya victim. Lagi. Yes. So kato siya nay mga kanang diha pictures diha tanaw na to mo qualify ba kay basin og naguna-una ta nga harassment and it comes loosely ba nga. Oy nani ra, hi gwapa, Miss Pakisbe. Wow. Kay oy chicks Hala dili mo tagad something like that, sir. Mga Lagi, yeah. Apil na? Di sa siguro out sa ba? Una manggod kini manggong sexual harassment cell either actual or a matter of perception. So, depende man na sa complainant. Okay. Okay, remember nga, we are not talking about here sa part sa offender kay irrelevant din ang intent. Okay. Kay special law din ang sexual harassment. So, kung ang complainant mo ingon nga na-offended ko pag ingon din mo nga Miss Pakisbe, that is harassment already. Okay. Kaya nga mo mag-kiss mo ka nga. Mabot ka, di ba takailan? Naman lang ka din. Di ba ka nang inanap? Pagod sa karoon na. Inana, sir! Kana. Harassment na? From the way I look at it, kung ikaw ang babae, ana, maharas ka, ana, kaya nga nung tanawang bigid niya imong lubot, di ba? Lagi, ana. Okay, sabo? Naon niya, mura kang katawa ba ya? Mura kang BI ba? Uy, ginoo ko. Appreciate mo na sa Jerby. Uy, pwede siya. Ba man na lang sabi ako na kitanaw kay kwa, no? Pero bitaw, depende na siya sa... Depende sa babae. Kaganina, sir, you were... Sa babae nga magtuyo. Magtuyo sa... Hala, gaganahan ko ani din hindapita. Mon. Kani. Uy, nabali. Ang babae karon sir, ang nigunit sa laki. Unsa tong balaod sir? Wala, dili man siya gender based. It doesn't matter kung babae or lalaki ang offended party. So pwede kita ang makaharas sa laki po. Tagaan na unwelcome na iyang touching kay nireklamo biya ang lalaki. Unwelcome gyud. Unwelcome nireklamo na kurot siya. Kurot siya ba? Lagi dito. Uy, by the way, mga internet pics niya, kaya basin ba, kung anong sa internet. Mga sample sa mga harassment cases. Ladia, sa mga pictures. So, yeah. Kaganina, sir, you were talking about intent, no? So, dili naman to sa special laws. It doesn't apply now. Dili mo apply. Okay. Lagi kay ang ako magudun sa di ay pag-prove ang unsa may pag-qualify ang intent, no? How can somebody say nga intentional to on his part? Munang under the revised penal code daghan kay makalusot, bumitaw lagi nga nag-evolve lagi ang law. Lagi okay. Ikaw naman naguna-una nga nako intention, but wala mo ko intention. So ikaw pa no nang maulawan ba? Lagi Imbis ako ang nanumbong. Nga filingera ka sam. Abi sa nimo og kana ganan ko sa imo dira bapod. Really, inana, no? Attorney from Felicilda, hi sir. Attorney, i-entertain pa ba sa korte ang sexual harassment case din babae, mao'y offender? I think kato siya, no? Yes, okay. It does not distinguish. Under the Safe Spaces Act, it doesn't distinguish as gender. Okay. So the offender can be a woman, a man, or katulaging third sex. What about age, sir? Mas bugat ba kung ang offended party is minor? Motong sulti ni Saroka kaganina nga ma-qualify. Ang penalty 1 degree higher. Atong balihon kung ang offender mo'y minor, what happens? Diba? Magulang niya ang iyahang yung gibinuangan. Magulang pa sa iyaha lugar. So minor siya. Ang mahitabo din ana sel naman ko'y gauban nga gaingon nga basta kuno minor dili dakpon gihapon. Dakpon sa pulis dayon ila din ang i-process, ila din ang i-commit sa DSWD. Kay minor man.
So, nito na din na mapaingon sa bahay pagkas. Katong children conflict with the law. Kay para na rehabilitation program para sila ha. Yeah. Nata karon diya sa mambatan. Yes. Pero up to a certain period ata no, then kuan na po dayon. Lagi. So kana siya sir, daghan kay to ang mga special laws. Ang pag-qualify siguro na pag unsaning kanang ang tao sad sir kay dili kay sad conscious ani nga mga balaod sir no. Daghan kay wala kay balo. Lagi. Unsay kay angay buhaton pod sa gobyerno para na ay awareness, consciousness sa mga kini nga mga balaod. Otherwise, these laws will just be useless, no? Naabiya na siya sa law mismo nga dapat ang mga concerned agency sila ang mag-educate. Naman ambot I do not know kung gahimuon ba na. But ang employers dapat they conduct seminar or training or unsa na information drive sa ilang Naging requirement ng LGUs magpasar og ordinance adapting pattern after the law. Yeah. Yes. Kato question, men to men, yeah, the same gihapon, no? Obi ang gikuan nila ni Councilor Girly. Yes. Nila ni former Councilor Inday Dehino. Wala ilang ka. Enacted naman siguro atong local ordinance ganian ni sir. Okay. Children's Code. And also katong sa women. Ayan. Ang sa same sex, tubag na to ganina, but this one is men and men to men. I think the same bagyapon, attorney. Dili ka na kay mura man nagnapakan man naglanigas so dili na. See, depende sa interpretation kana sa ato kay basing sexual harassment siya. Nabalin mo pundiyo. Sila ka basing napakan sa lapinig nga nakagitanaw. Lanaw kay mura gikatulo. Lagi that's true no, so kana siya. Depende siya sa workplace and then katong sa training environments and sa mga eskwelahan sab. Ang eskwelahan sir direkta man tingan naman siguro mga abuso sa mga teachers no. Kana no. Teachers. Pero kami na kain ngadto no, mga maestro mag-abusar. Ang mga bata sero ka nga maka-commit og offenses under Safe Spaces Act unya inside a school. Yeah. Ang pangutana din na karon kung unsa man ang mo-apply nga law, ang kinibang sa Safe Spaces Act or ang kaugalingon Code of Conduct sa school. Question, applicable ba ang law sa mga katong mentally challenged no nga ga-masturbate in public? Dili siguro. Dili kay insane man na siya. So exempted na sila. Exempted. Pero kinsa ba sa tarong subser? Utgan pa ba mo? Pero lahi sa Kasi ayuha ganin na yung pangutana. Dili di ay. Wala may intent. Intent day na. Mo bitaw na imo makita ka na mga buang nga dili mang maghubo-hubo ra mga dina sila. Okay. Dili na sila liable anak nga law kay guys siguro kay iyon. Intent day na diya. Di aero guys ug kay iyon ba. Namo. Yeah. Depende mo sa iyong pangutana. Umangutana ka sa nga. Yes. Ayan. So, ang penalties ba sir walay edad? Baliko na ako kung senior citizens doesn't dili the same with the minors, no? Okay lang. Ang wala may maka-qualify man lang ang penalty, ma-qualify man lang kung ang offended party senior. Pero dili siya kung offender ang senior, dili siya exempting. I-penalize gihapon siya. Okay. Although karon natay balaod sel nga kung 70 years old ka na up. Dili ka na presohon kay pwede ka na ipa-apply og parole. Okay. Yan. Sige, so in terms of gravity, unsa ba sa mga special laws ang grabe gikayo kato siguro human trafficking, di ba? Yes, sir. And then VAUSI, anti-sexual harassment. Kini siya murag muna siyang catch all.
catch all on niya Safe Spaces Act. yeah. Na question ay sa Mura bitaw siya og mga matters sir nga na left out sa revised penal code. Og sa special law. O sa special law nga. So gi-cover ani sa gi-cover sa tanan Safe ani. Spaces Act. Para wala na ipasapa nga balaod gi-cover na tanan. tanan klase sa scenario no nga pwede kasuhan. Tsaka anang gisulti ni Attorney Dale Gadina sinugdanan katong naman ko yung mga international conventions, mga treaties nga lugar like na sa human rights, UN, etc. UNESCO, no? Focusing on children. So nasa sila yung mga special laws nga i-recommend sa mga nasod. And mo na kita na appeal ta diha. Okay sad kay gi-adapt sad nato ang mga legislation, mga statute sa other countries. But concern na may nga move on the part of our legislators. Still from Bing Chu, Attorney Dabig walay witness, lisod ba pag-prove ana and unsay possible punishment sa offender, puros minor, biktima and offender. Puros minors, sir. And unsaon pag-prove kung walay witness? Ay, dili na siya ma-case kay ang minor nga offender i-adto naman sa SWD. Na mo na usahay, no? Ang kanada yung victim, kung minor gyapon siya, i-adto gyapon na siya sa DSWD para i-counseling. Okay. Lagi, kung puros minors. Kung puros no? minors. Yeah, sometimes tama ko na katungay ko na to, sir, in some environments na prone siya or vulnerable for cases like that, no? Especially sa slums. Og makuan pud siya kay naman po'y mga situation good sel nga dili mo apply ang Safe Spaces Act kay ang offender ang offended party ang offender repeat offender siya dayon ang environment is family. Ang offender iyang papa or mama. So in which case idiretso na siya commit sa DSWD. Kuhaan ang parental authority ang parents. Kay mahimo naman din na isang child abuse. Dili na harassment. Ang anong gapang kwanpod ko, sir, sa public awareness sa aning mga balaod, no? Because ang uban manggod base nagtuo sila nga these are normal things nga pwede ra may tabo. Kay dili sila aware nga naani siya nga mga balaod that will protect the offended parties, no, nga mga bata, especially children. Base abi nila okay lang, pero actually dili siya okay. Pero tungod kay dili sila kahibalo nga naa din nga balaod, mapasagdan lang siya. And what's worrisome is kana bang mudako ang bata nga nagtuo siya nga this is okay. Okay. Okay, wala siya maano, no? Wala In fact, may spirit sa ining mga balaod ang equality. Yeah. Equality kay traditionally ang mga babae had been treated as if second class, discriminated. So muna na karon ang that's worldwide. Okay. Na ay equality. Yeah. This one is not related, I don't know, but because Sir Joe Felicilda, unsay cases ang covered sa domestic violence law. But this is different. Pero last week we talked about violence against women and children. Kung ang offender Maricel na ay romantic relationship sa offended party, like kanang sa family nga setting, husband and wife, ang mo-apply sa nga law din ang kato ng bawsi. Kanang gaignon ni Joe nga domestic law. Domestic violence law. Domestic violence law. Okay. So dili na pud sexual harassment. Okay. Na ganito, bisag dating, di ba? Dating relationship. So, apply man ang bawsi gihapon sa dating relationship. Yeah. Physical violence, makasulod siya sa sexual harassment kay naa siya, kada bang di pasakitan sad siya, and then girape pa siya, gibinastos pa siya. Naa siya sexual harassment or pwede siya bulagon for other cases kung Pwede bulagon lagi. Okay. Pwede bulagon.
As many cases as there are. Numeritan ka na sa kaso. They are applicable. Yeah, mag-enumerate na sa cases. Paano nakatubaw si tungod sa relationship between the offender and the offended? So, bahala na ang abogado. Former girlfriend. Oh yes, basta, mga ex. Ex, pwede appeal niya. Ex, oo. Oh, yeah. Katawa na ito. What wala pa ganit tayo present ex na ito istoryahan. Di ba, Em? Wala pa ganit, naaday, Anyway, kung wrongfully accused, sir, ang katong offender, unsa po'y iyahang buhaton sa? Kay, usahay, basin sa lagi o kanang na-over lang tong nagreklamo, niya ang gi-accuse niya bas hindi pod sa tinuod unsa po iyahan na nagkaso na sila naabot na dito ga damay kuan of course naay mga safeguard ana sa atong revised penal code nga dili pod pwede ang malicious prosecution kay pwede masaka makasuhan og malicious prosecution kung dili tinuod ang imong mga allegations unya eventually you were proven the contrary when the case was decided by a court. So, pwede ka manumbong pod og malicious prosecution. Pwede sa ka mag-file og damages. Na yung mga relief. Okay. Yeah. Kay, I've heard na yung mga controversial cases in the past. No? Nga ka na bang grupo sila, mga batanon, andun nga priso, ang life spent nila in the tahanan, dayon at the end, it turns out na wrongfully accused. May nana, no? So, say remedy po para sa katong supposed offender. Pero, yeah. Okay. Unang kuhan, usahay, nasa sa atong criminal justice system, no? Kay kanang dakpon, sunod, mag-bail, labi na itong mga dili maka-afford sa bail. Nothing to do with these cases, pero kinig sa atong COVID, kay siyempre, mo trabaho mo gidyapan ng police, manakupan sila kung na yung mga incidents, no? Now, sa dagan nila nadakpan, na pila ra yung taon ang ma-accommodate sa mga selda sa estasyon. So, magpuno na, delikado man magtinakuray sa COVID. Munang nagka-problema biyataan na mo ang atong gibuhat, gigamit na to ang building dito sa BJMP, no? Pero mula gina, ako that is not enough. Kay importante sad na ay speedy resolution sa mga kaso dinhi pa sa naa pa sila sa presinto nga level labi na katong dili maka-afford sa piyansa. Okay, kung di sila ka-afford sa piyansa, naa sila sa prisuhan paghihapon. Mubiyan na nga akong hangyo sa police o sa atong prosecution na i-expedite para dili ma-congest ang atong silda sa atong mga police stations. Kay magtinakuray man sila kung labi na itong height sa COVID. Yeah. Kalay sa Diyos na kuan biya na nagtabang sa IBP Attorney Dale, no? Tabang. Pati mga judges na istorya man ako ang mga judges o ang prosecutor and prosecutor's office and there had been some discernible movement sa mga kaso during that time. Bako sa paspasan ang resolution sa cases diya sa ubos. Kung ano na, kay lagi ang atong prosecution service, problema sa na kung minus ang ilang manpower, kanang trabaho, at atong police, minus ang station, pero dili na nothing to do with the law. Yes. Sir, ang barangay, sir, pwede ba dito dadon ang reklamo or diretsyo dapat sa pulis? Dili naman na muaging barangay kay pulis na maglag. Dili na kinahanglan. Okay. Yeah, lagi kay ang uban nilang option is ang barangay sumbong dito niya. Dapat day siya sa pulis.
Kasagara and manggod Children's Desk. ang naka-lay down manggod ang atong barangay law kay kasagara man katong mga kana bitong away silingan o man na ug kana dayong mga ginagmay nga bikil sa property. Mga boundaries. Boundaries, unya. Iro. Baka nga nangaon sa tanom sa silingan, ano ba? Nawala nga kanding. Or asawa nga dito nagpuyo Oo, silingan. dito. Ang bana nakauli sa lain nga pertahan. So, ergon ana, ano niya, butong dayon nga nawala. Dito ko sa paglas ng the initiative of Sinergia. And we talked about barangay justice ining lupot taga Pamayapa. So gipangutana mga kapitanes unsa ang mga common complaints. Adunay uban nag-ingon nga OFW nga lain naman ang gipaingnan, lain ang gipaulian. Sunod ang bana, lain ang mga balay nga katurgan. Mo na maabot dito sa lupon. Mo na abot sa lupon. Mga utang, grabe ang utang. Hulam-hulam sa gamit, wag iuli, nakabot dito sa tabi-tabi, sir, gignanin mo mong silingan nga balbal, gignanin mo na makaabot dito sa barangay. Uy, maayo ang lakaw sa Gusaa, diya sa Lupon taga Pamayapa. Hi to Kapitan. Kapitan Marlo Tabak. Sir, murag overtime na, ingon overtime na. Yeah, thank you. Yes, attorney, ako na ako sa Attorney Dale. Yes, attorney. Yeah. Sharing. Lingaw kayo nga sharing. Salamat, sir. Yeah. Yeah, salamat kay Attorney Dale, no. Kagyod, ang kanindot ani kay kinilaging mga special laws relating to sexual harassment, etc. can at times be confusing, no? Unang salamat nga gianigid mismo si Attorney Dale Morteno to help to explain the nuances and fundamental principles involved, no? Pero of course, I guess ang pinaka-mensahe ini is respetuhan ang equality sa tanang genders. Salamat kayo and good afternoon. Stay safe, everyone. Yes, thank you very much, Attorney Dale, Attorney Oka. Until next week, dinhigi hapon sa atong overtime. Kini si Maricel Casinio Rivera. Maayong hapon, kaninyong tanan.